Damian na lang po ang itawag niyo sa akin. Magandang araw po sa inyo. Pagbigyan niyo sana ako na maibahagi sa inyo ang lumang karanasan ko sa rentahan noon ng VHS. Usong-uso ito dati nung panahon ko. Wala pang social media at mga movie apps. Mas afford ito sa pamilya ko kesa manood ng sine. Kaya naman isa ito sa mga kinahuhumalingan namin noong araw, ang panonood ng VHS. Nauuso na rin yung VCD noon, pero wala pa akong budget para bumili ng player, kaya nagtsatsaga muna kami sa VHS. Kasama ko yung mag-ina ko sa tuwing magrerenta kami ng VHS para makapili rin sila ng gusto nilang panoorin. Naging parte ng routine namin yon linggo-linggo. Hanggang 3 days kasi pwede sa amin yung VHS. Pagkagaling ko sa trabaho, magpapahinga lang ako saglit. Tapos pupunta na kami sa Video City. Pag nakapili na kami ng pelikulang gusto naming panoorin, uuwi na kami. Kakain muna ng hapunan at saka kami magbabanding sa panonood sa loob ng kwarto. Noon pa man mahilig na talaga kami sa mga nakakatakot na palabas. Kaya yun ang paborito naming arkilahin. Para naman kay Junior ay yung mga cartoons ang nire-rent namin. Okay naman nung una. Wala naman kaming na-encounter na problema. Hanggang isang beses ay bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pakiramdam na yun. Minsan konti lang yung tao sa Video City, pero madalas ay marami. Yun kasi yung pinakasikat na rentahan ng VHS noong panahon na yon. Sanay naman ako ron. Ewan ko kung bakit nung gabing yun hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Sir Neb, para bang may mali. Nilibot ko yung tingin ko sa store. Nagpalinga-linga ako. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Sa kanan ko may 2 teenager na nagbubungis-ngisan habang pumipili ng pelikula. Sa kaliwa ko naman ay isang matandang babae na mag-isang naghahanap ng gusto niyang panoorin. May isang lalaki sa kabilang rack, tapos may mga bagong parating. Wala naman akong nakitang mali. Kinalabit ako ng asawa kong si Agnes. Nakailang ulit na pala siya ng tanong sa akin kung alin sa mga napili niya ang ire-rent namin. Nagdadalawang isip kasi siya dahil marami siyang nagustuhan. Hindi naman pwedeng lahat yon ay i-rent namin. Sa ibang araw naman daw yung iba. Tinanong niya ako kung ano raw bang nangyayari sa akin. Bakit parang may hinahanap ako? Umiling ako. Sabi ko wala naman. Napatingin lang ako dun sa mga kabataan. Ang iingay kasi. Dahilan ko na lang yon, Sir Neb. Hindi ko na sinabi sa asawa ko yung kakaibang pakiramdam na maski ako ay hindi ko naman alam kung bakit at saan yun nanggagaling. Kung mag-uusisa siya, hindi ko rin masasagot. Habang palabas kami ng store, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Mabigat na hindi ko maintindihan. Nung nakalabas na kami, nagtaka ako dahil biglang gumaan yung pakiramdam ko. Kaya nilingon ko yung store. Napatanong na lang tuloy ako sa sarili ko kung ano kayang meron sa store na yon. Nakahiga na kami at nanonood ay yun pa rin ang nasa isip ko. Hindi ko tuloy masyadong na-enjoy yung palabas dahil pilit sumisingit sa utak ko yung nararamdaman ko kanina sa loob ng Video City. Hindi ko naman masabing may multo dahil wala naman akong nakita. Yung pamilya namin, Sir Neb, sa side ng nanay ko, karamihan ay may third eye. Pero hindi ako isa sa kanila na madalas makakita noon ng multo at ayoko naman talagang maranasan. Pero yung nanay ko mismo, siya yung madalas makakita ng multo. Gusto ko na sana siyang isama noon sa store para malaman ko kung tama ba yung hinala kong may multo roon o kaya ay negatibong elemento. Kaso nasa probinsya ang nanay ko noon at may inaasikaso. Nung mga sumunod na gabi, nung pagpunta namin sa store, ay okay naman. Naging normal lang ang pakiramdam ko. Pero nagkaroon ulit ng pagkakataon na ganun na naman. Nakaramdam na naman ako ng kakaiba. May bigat na hindi ko maipaliwanag. Nakakapangilabot. Parang may mali talaga. Hindi ko na lang pinansin, Sir Neb. Hinayaan ko na lang. Sabi ko baka naman yung katawan ko talaga ang may diferensya nun. Baka sinasamaan talaga ako ng pakiramdam.
Isang beses habang naghahanap ako ng panonoorin ay may napansin akong isang babaeng empleyado ng Video City doon sa may sulok. Nakatayo lang siya na parang wala sa sarili. Napansin ko siya dahil bukod sa nakatulala ay namumutla rin siya. Nilapitan ko tapos tinanong ko kung okay lang ba siya. Hindi siya sumagot. Inulit ko yung tanong ko kasi baka hindi lang niya ako naririnig. Wala pa ring sagot. Parang hindi niya ako nakikita dahil hindi man lang niya ako tinignan. Dahil doon ay napaatras ako ng konti. Naisip ko kasi na baka may third eye rin ako tulad nila nanay. Baka noon lang gumana yung sa akin. Namumutla at hindi nagsasalita yung empleyado. Kaya naisip ko na baka isa siyang multo. Malamang ay siya ang nagbibigay ng mabigat na pakiramdam sa akin. Hindi ko maiwasan na kilabutan nung mga sandaling yon. Kakaatras ko ay nabangga pa ako ng isa ring customer. Nanghingi ako ng sorry. Paglingon ko sa kinatatayuan ng empleyado ay wala na siya doon. Inikot ko agad yung paningin ko kung saan siya nagpunta. Kaso marami ng tao sa store nung mga oras na yon. Kaya nahirapan na akong hanapin siya. Lalo at lumapit na si Agnes sa akin para ipakita yung mga napili niyang pelikula. Pagpunta ko ulit doon para magsoli ng mga tapes ay nakita ko ulit yung empleyado na nakatayo na naman sa isang sulok na para bang may tinitignan. Sinubukan kong sundan yung direksyon ng tinitignan niya. May nahagip yung mga mata ko. Sa tingin ko ay dalawang bata na naghahabulan. Kinabahan ako kasi baka mga anak ng customer yun doon. Baka kung anong gawin ng multo sa mga bata. Mukha siyang may balak eh. Nakakunot pa yung noo niya habang sinusundan ng tingin yung dalawang batang tumatakbo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, Sir Neb. Baka kasi pag nakialam ako ay ako naman yung gambalain ng empleyadong multo. Nagpasya ako na yung dalawang bata ang sundan at sasabihan sana na doon na lang sila sa mga magulang nila at huwag magtakbuhan dahil baka madapa sila. Kahit ang totoo ay ayaw ko lang na mapalapit sila sa multo. Hindi ba kasi sabi ng matatanda na ang mga bata raw ay may kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya baka makita nila yung multo ay matakot pa sila at lagnatin. Kaso nung pinuntahan ko yung dalawang bata sa direksyong tinatakbuhan nila ay hindi ko naman na sila nakita. Naisip ko na lang na baka nakalipat na ng ibang aisle. Sinilip ko pa nga pero hindi ko na talaga sila nakita. Hindi ko rin alam kung sino yung mga magulang nila sa mga nandoon. Kaya sinoli ko na lang yung mga tapes na dala ko. Tapos nagmamadali na akong lumabas ng store nang hindi tinitignan ang nakita kong kinatatayuan kanina ng empleyadong multo. Gusto ko na sanang sabihin sa asawa ko pero ayoko namang matakot sila. Lalo na si Junior kapag nagpupunta kami roon. Kahit nasa bahay na ako ay kinikilabutan pa rin ako kapag naiisip ko yung namumutlang itsura ng empleyado. Ganon pala yung itsura ng multo. Yun na lang yung inisip ko. Kasi kung hindi siya multo, bakit hindi siya sumasagot nung kinausap ko siya? Imposible namang hindi niya ako narinig sa 2 beses na pagsasalita ko. Ang lapit lang ng distansya ko sa kanya. May isang pagkakataon pa na pagpunta ulit naming pamilya sa Video City may nakasabay kaming isa ring pamilya na may 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Natandaan ko yung 2 bata na yon. Sila yung nagtatakbuhan na sinusundan ng tingin nung empleyadong multo. Yung pakiramdam ko naging kakaiba na naman. Kinikilabutan na naman ako. Siguro ay nandoon na naman yung multo ng empleyado. Palihim siyang hinanap ng mga mata ko. Hindi ko siya nakita. Sa halip ay nakita ko yung isang lalaking empleyado na pinupunasan yung mga shelves doon sa store. Naisip ko siyang lapitan at tanungin kung may namatay ba silang kasamahan doon. Ang sabi naman niya ay sa pagkakaalala niya, wala naman daw. Mula nung maging empleyado siya sa Video City
ay wala naman siyang nabalitaan na namatay. Tumango na lang ako. Ako naman ang tinanong niya kung bakit ko yun tinanong sa kanya. Sabi ko wala lang. Kakapanood ko lang siguro ng horror kung ano-ano ang naiisip ko. Napakamot na lang siya ng ulo. Tapos tinalikuran ko na. Kung walang empleyadong namatay ang store na yon, sino kaya yung nakikita kong multo? Yan ang tanong sa isip ko. Nag-ikot-ikot na uli ako para maghanap ng bagong tape na marerenta. Halos lahat kasi ay napanood ko na. Marami rin namang bago pero hindi ko magustuhan sa mga cover pa lang. Kakaikot ko ay nakasabay ko sa isang aisle yung dalawang bata. Nagtatakbuhan na naman sila. Sasawin ko sana pero nag-alangan ako. Baka kasi ma-misinterpret ako ng mga magulang nila awayin pa ako. Hindi ko na lang sana sila papansinin. Kaya lang pabalik-balik sila sa pwesto ko. Para silang nasa maluwag na kalsada kung maghabulan. Kaya sasabihan ko na sana na mag-ingat sa pagtakbo dahil baka madapa sila. Kaso nung sasabihin ko na, bigla akong natigilan. Sir Neb, hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o ano. Bigla kasi silang nalilipat sa kabilang aisle. Tapos mapupunta ulit sa kabila. Para akong pinaglalaruan ng mga mata ko. Ilang saglit pa nakita ko mismo yung batang lalaki nung tumagos siya sa isang rack patungo sa kabila. Kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Sunod yung batang babae naman ang nakita kong tumatakbo na bigla namang nawala. As in naglaho sa paningin ko. Nagtayuan yung mga balahibo ko. Bigla akong nanlamig. Hindi ko na alam kung anong tape yung nadampot ko nun. Binigay ko sa asawa ko para isama sa mga napili niya. At saka inaya ko na agad sila na umalis na doon. Hindi naman nakaligtas kay Agnes yung pagkabalisa ko. Tinanong niya ako kung ano bang nangyayari sa akin. Para raw akong may kinatatakutan. Namumutla raw ako. Sabi ko wala. Sumakit lang kako yung tiyan ko. Nadudumi na ako kaya namumutla ako. Kaya minadali na rin niya akong umuwi at baka abutan pa raw ako sa daan. Pag uwi ng bahay, dumiretso na ako sa banyo para panindigan yung pagsisinungaling ko. Paglabas ko ng banyo, naabutan ko na kinakausap niya si Junior. Tinatanong kung okay lang ba ito habang sinasalat yung noo niya. Mukhang masama raw kasi yung pakiramdam at medyo mainit din. Kanina pa raw niya napansin nung nasa Video City kami. Naisip ko baka nakita rin ng anak ko yung nakita ko kanina. Nung lumabas yung asawa ko para kumuha ng gamot at pamunas kay Junior, ay sinamantala ko yung pagkakataon. Tinanong ko yung anak ko kung may kinatatakutan ba siya sa store na pinuntahan namin. Sir Neb, nangilabot ako sa sinagot niya. Tumango siya at ang sabi niya, meron daw. Nakakatakot sila. Pagbalik ng asawa ko sa kwarto namin, hindi ko masabi-sabi sa kanya dahil kahit nanonood din siya ng horror ay alam kong hindi siya naniniwala sa mga multo. Mas naniniwala siya na likhang isip lang yon. Hindi ko na lang muna sinabi. Hahanap na lang ako ng ibang pagkakataon. Hindi ako mapakali. Kahit hindi pa dapat isole yung mga nirentahan naming VHS tapes, ay nagpunta na ako sa store para isole yon. Gusto ko kasing malaman kung anong koneksyon ng empleyadong multo sa dalawang batang multo. Naguguluhan na ako. Kung mga multo na lang ang batang yon, edi multo na rin kaya yung mga magulang nila? O sila lang ang multo? Kinilabutan na naman ako nung balikan ko sa isip yung pagkakasabay namin sa pagpasok sa store nung kasama ko yung mag-ina ko. Mukha naman silang normal na tao. Ni hindi ko naisip na pamilya sila ng mga multo. Kung totoo man ang hinala ko, ano naman kaya yung dahilan? Bakit naglalagay sila sa store? O kung hindi man naglalagay ay madalas nandoon sila? Gusto kong malaman ang sagot sa mga tanong ko, Sir Neb. Pagdating ko sa Video City ay wala pang masyadong tao. Mangilan-ngilan lang. Pagkasoli ko ng mga tapes, hindi agad ako umalis. Naisip kong mag-ikot-ikot muna doon sa mga racks. Kunwari ay naghahanap ako ng ibang marerentahan.
Ang totoo ay lumilikot na yung mga mata ko. Hinahanap ko yung mga multo, yung empleyadong babae, yung mga bata at mga magulang nila. Hindi ko alam kung bakit ko sila hinahanap. Basta para bang na-curious ako sa kanila. Siyempre andun na rin yung takot. Pero ewan ko naman sa sarili ko kung bakit gusto ko pa rin silang makita. Hindi ko alam kung anong nag-uudyok sa akin na makita pa sila uli. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpasya na akong umuwi na lang. Baka kasi naghihintay na rin yung asawa at anak ko. Hindi ako pwedeng tumambay ng matagal doon. Naglakad na ako papunta sa pintuan nung bigla kong makita ulit yung pamilya nung dalawang bata. Magkakasabay sila sa paglalakad at saka naghiwa-hiwalay pagpasok sa store. Hindi ko lang napansin agad kung nagbukas pa sila ng pinto o tumagos lang sila roon. Ibang klase yung kilabot na naramdaman kong gumapang sa katawan ko nung mga sandaling yon. Parang nanigas na yung mga paa ko. Hindi na ako makahakbang palabas ng pintuan. Ang hindi ko pa maintindihan sa sarili ko, sa kabila ng takot na nararamdaman ko, ay nakuha ko pa talagang sundan sila ng tingin. Yung mag-asawa ay nagpunta sa magkabilang direksyon ng store. Sa kanan yung babae at sa kaliwa naman yung lalaki. Pero pareho naman silang abot ng tanaw ko mula sa kinatatayuan ko. Tapos yung mga bata, tulad nung una at pangalawang beses ko silang nakita, ay nagtatakbuhan na naman, naghahabulan. Naglilipat ang tingin ko sa mag-asawa at dun sa dalawang bata. Hindi ko naman sila nakitang tumingin man lang sa akin kahit isang beses. Takang-taka ako dahil pagtitingin ako sa nanay at tatay ng mga multo, bigla silang nawawala tapos lilitaw ulit. Kumbaga sa ilaw ay parang napupundi. Yun bang nagpapatay sindi na. Paglipat naman ng tingin ko sa mga bata ay ganun din. Bigla rin silang nawawala. Takang-taka ako. Sa pagkakaalam ko kasi sa mga multo pag nagpakita ay nandoon lang sila at kung mawala man ay mawawala na talaga. Sa ibang pagkakataon na lang ulit magpapakita. Pero yung pamilyang multo na yon ay para silang ilaw na aandap-andap. Makikita ko tapos mawawala rin sa paningin ko. Tapos ayan na naman. Para akong mababaliw sa nakikita ko noon, Sir Neb. Hindi ko alam kung nawala ba ako sa sarili ko noon o dala lang talaga ng kuryosidad. Kaya naisipan kong sundan yung dalawang bata sa paghahabulan nila. Hindi ko lang pinahalata yung pagsunod ko. Kunwari ay nagtitingin ako ng mga tapes, pero yung mga mata ko ay nasa kanila. Normal naman yung itsura nila sa paningin ko. Kundi lang dahil sa bigla-bigla nilang pagkawala at pagtagos nila sa mga rocks, ay hindi ko nga maiisip na mga multo na lang sila. Kakasunod ko sa magkapatid na multo, ay nakasalubong ko naman yung unang multo na nakita ko sa store na yon. Yung maputlang babaeng empleyado. Napaatras ako. Nagmamadali akong iwasan siya. Pero nagulat ako nung bigla siyang magsalita. Narinig ko na kinausap niya ako, kaya napahinto ako sa paglalakad. Tinanong ko siya kung hindi ba siya multo. Parang nagalit siya at inis na binalik sa akin yung tanong kung mukha raw ba siyang multo. Nagsorry ako. Sinabi ko sa kanya yung dahilan kung bakit ko siya napagkamalang multo. Humingi siya ng pasensya dahil hindi raw niya ako napansin nun. Nakatuon kasi yung atensyon niya sa isang pamilya. Isang pamilyang multo na madalas nandoon sa store. Hininaan niya yung boses nang sabihin niya sa akin na wag ko raw sundan yung mga bata. Minsan daw kasi ay nagagalit ang mga ito sa mga nakakakita sa kanila. Ako naman ang napakunot ng noo. Pagkasabi niya noon ay napatingin ulit ako sa mag-asawa at sa mga bata. May itatanong pa sana ako doon sa empleyado, pero hindi na bumuka yung bibig ko. Sa pagkakataong yon, nangilabot talaga ako. Kasi nakatigil yung pamilya. Yung dalawang bata, huminto sila sa pagtakbo. At yung mag-asawa ay huminto rin sa paggalaw. Silang apat, Sir Neb.
ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Tapos yung pakiramdam ko mas bumigat kesa nung mga nakaraan. Unti-unting sumakit yung ulo ko. Nakaramdam ako ng pagkahilo at dahan-dahan ding nanlabo yung pagkakatingin ko doon sa babaeng empleyado na inakala kong multo. Hanggang sa tuluyan na nga akong mawalan ng malay. Nung magising ako ay napapalibutan na ako ng mga empleyado sa isang upuan. May nagpapaypay sa akin. Merong may hawak ng Vicks at yung empleyado na napagkamalan kong multo ang siya namang nag-abot sa akin ng isang basong tubig. Uminom muna raw ako. May isang empleyadong nagtanong kung ano raw bang nangyari sa akin. Kung may sakit daw ba ako o ano. Gusto nilang malaman kung bakit ako hinimatay. Pero wala akong binanggit sa kanila na kahit ano tungkol sa pamilya ng multong naglalagay sa store nila. Nagdahilan na lang ako. Ang sabi ko ay mababa kasi yung dugo ko. Pero okay na ako. Nagpasalamat na lang ako sa kanila sa pag-asikaso nila sa akin at nagpaalam na rin ako. Nung paalis na ako, sinabayan ako nung maputlang empleyado. Sinabi niya sa akin na madalas daw ang pamilya roon. Akala niya ay siya lang ang nakakakita. Pag uwi ko sa bahay, galit na yung asawa ko dahil hindi agad ako nakabalik. Alam ko naman daw na may lagnat si Junior. Noon ko kinuwento sa kanya ang nangyari. Mula sa pagkakita ko sa dalawang batang multo hanggang sa pagkahimatay ko kanina. Kinilabutan din yung asawa ko, Sir Neb. Iisa lang ang nasa isip namin kung bakit nagkalagnat si Junior. Na nakita rin niya yung pamilya ng multong nakita ko. Posible ring nagalit ang mga ito sa kanya kaya siya nilagnat ng ganun. Ako naman nga ay nahimatay. Alam kong hindi ako nahimatay dahil sa takot. Nag-iba talaga yung pakiramdam ko sa pagkakatitig sa akin ng mga multong yun. Sobrang bigat kaya ako hinimatay. Matapos ang gabing yun, Sir Neb, kinabukasan ako rin ay nilagnat. Hindi naman kami dumating sa punto na kinailangan pa naming magpatawag ng albularyo. Nakuha rin kasi sa gamot yung lagnat naming mag-ama. Gumaling din naman kami agad. Pero alam ko na iisa lang ang dahilan ng pagkakaroon namin ng lagnat. Ang pamilya ng mga multo. Para hindi na maulit yung pangyayaring yon ay nagpasya kaming hindi na muna pumunta sa store. O kaya minsan nagpapasuyo na lang kami sa kapitbahay namin kapag nadadaan siya doon. Makalipas naman ng ilang taon ay nakabili na kami ng VCD player. Tapos bumibili na lang kami doon sa mga pirated. Pagdating naman sa third eye ko, hindi na ako ulit nakakita ng mga multo. Huli na yung pamilyang nakita ko sa store ng Video City. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si George. Nagtrabaho ako noon sa isang dating rentahan ng mga VHS tapes at kalaunan ay nagkaroon din ng mga CD at VCD tapos DVD. Yun ang sikat noon na Video City. Meron kaming membership cards, mga promos at binibigyan namin ng 3 days ang bawat customer namin bago isole yung mga naarkila nilang tapes at CD. Kapag hindi na isole sa takdang araw ay kailangan nilang magbayad ng penalty. Kapag lumipas na ang 1 linggo at hindi pa rin nila naibalik ang nirentahan nila, pupuntahan na namin sila para kunin sa address na binigay nila at kasama na rin namin kukunin yung bayad na penalty. Kung hindi naman sila nagsabi ng totoong address, ay ibaban namin sila sa video shop. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay isa sa mga naging customer namin na pinalagay naming hindi normal dahil sa naging karanasan namin sa kanya. May kaliitan yung branch namin noon kumpara sa ibang branch ng Video City at ang tanging kasama ko ay 2 babae. Ako lang yung lalaki, ang tumatayong gwardya, tagabantay ng mga customers na pumapasok, taga-demo ng mga palabas kung minsan. Utusan din ng mga kasama ko kapag may ipapabili sila sa labas. At ako rin ang pumupunta sa mga bahay-bahay ng mga hindi nagsusole ng mga tapes.
Isang araw nga ay dumating sa shop ang matandang babae na sa tingin ko ay nasa edad 60. Mukhang senior na. Ako ang unang nilapitan niya. Malapit kasi ako sa pintuan. Tinanong niya ako kung anong maire-recommend ako sa kanya na mga palabas. Yung mga nakakatakot daw, yung may kinalaman sa mga aswang. Bago ako nagrekomenda sa kanya, ay tinanong ko muna siya kung nakaregister na siya sa amin. Kailangan kasi na magpa-register muna bago mag-rent. Hindi pa raw. Sinamahan ko siya doon sa counter para yung kasamahan kong babae na si Nikki ang magpaliwanag sa kanya ng dapat gawin. Okay naman, may dala namang ID yung matanda na itago natin sa pangalang Aling Susan. Mula noon naging regular na customer na namin siya. Napansin ko lang na lagi siyang nakatingin sa tiyan ni Nikki. Biniro ko nga si Nikki na baka buntis siya. Iwasan niya yung matanda dahil mukhang kinukursunada yung baby sa tiyan niya. Pagkabiro ko noon ay nawala ng imik si Nikki at saglit na nagkulong sa maliit naming locker. Nagtaka ako. Para biniro ko lang naman siya. Alam ko namang hindi siya buntis. Sinenyasan ako ni Margot. Kasamahan ko rin. Sabi niya wag daw akong maingay. Buntis daw talaga kasi si Nikki. Hindi pa nga raw nasasabi sa mga magulang dahil natatakot. 19 pa lang kasi si Nikki noon, Sir Neb. At first job niya, yung trabaho namin sa Video City. Napanganga na lang ako. Kaya pala ganoon ang naging reaksyon niya dahil totoo palang buntis siya. Bigla akong nakaramdam ng takot nung maalala ko yung dahilan ng pagbibiro ko. Yun nga kasing panay na pagsulyap ni Aling Susan sa tiyan ni Nikki. Baka magkatotoo din yung biro ko na kinukursunada niya yung baby sa tiyan. Kung totoo yun, hindi kaya aswang si Aling Susan? Pero sinarili ko na lang muna yung isiping yon. Kinausap ko na lang si Nikki. Humingi ako ng sorry sa kanya kasi nakonsensya ako doon sa biro ko. Intensyon ko lang naman kasi talaga magbiro kasi may kalakihan yung tiyan ni Nikki. Hindi ko naman alam na buntis talaga siya. Isang umaga na late ako sa pagpasok kasi tinanghali ako ng gising. Paano nagkagulo sa lugar namin nung hating gabi dahil may nakita raw na tiktik sa bubungan ng isa sa mga kapitbahay namin. Nakiusyoso kami ng misis ko pero wala namang maibigay na ebidensya yung mga nakakita kaya marami rin ang hindi naniwala sa kanya. Baka pusa lang daw o sadyang malaking ibon ang nakita. Nahirapan na tuloy akong makabalik sa tulog. Pagdating ko sa Video City ay late ako ng 1 oras. Nadatnan ko sina Margot at Nikki na nag-uusap. Tinanong ko agad kung anong nangyayari. Bakit umiiyak si Nikki? Sumasakit daw kasi yung tiyan niya. Tapos sabi pa niya, tuwing dumarating yung customer naming si Aling Susan ay tsaka lang sumasakit yung tiyan niya. Tulad nga kanina na ang aga-aga pa. Ito na yung customer na pumasok. Tapos humipo pa raw sa tiyan niya. Dahil doon ay lalong tumibay ang hinala ko. Baka nga aswang yung matandang yun. Sabi ko iwasan na lang niya. Kapag nandiyan yung matanda magtago na lang siya sa locker. Sabi ko pa nga gusto ba nila wag na naming tanggapin sa shop yun. Kaso sabi naman nila hindi naman daw yun makatao. Kung pagbabawalan namin wala naman kaming ebidensya na aswang yun. Kinabukasan ay maaga na namang dumating si Aling Susan. Dire-diretso siyang lumapit kay Nikki tapos balak pang haplusin ulit yung tiyan niya. Kaya nabigla kaming tatlo. Sabay sabi niya, ingatan daw ni Nikki yung baby. Agahan ng uwi para hindi abutan ng hamog sa daan. Masama raw yun sa dinadala niya. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi ko alam kung concerned ba talaga si Aling Susan o pinapasakay lang niya kami. Tapos nun, naghanap na ng bagong mapapanood na pelikula yung matanda. Si Nikki naman sinunod ang sinabi ko. Nagtago nga sa loob at hindi lumabas hanggat hindi pa nakakaalis si Aling Susan. Kinabukasan ay hindi pumasok si Nikki. Nagtaka kami dahil hindi naman siya uma-absent nang hindi nagpapaalam. Tapos nakatanggap ng tawag si Margot doon sa store namin. Akala nga niya yung boss namin ang tumatawag.
Pero nalaman niya na yung nanay pala ni Nikki yung tumatawag. Ang sabi nito, dinala raw sa ospital yung anak niya. Nakunan daw. Naawa kami ni Margot pero wala naman kaming magawa. Matapos makunan ni Nikki ay hindi na ulit bumalik sa store si Aling Susan para magrenta. Sabi ni Margot, baka naman daw nagkataon lang. Mahirap daw mambintang ng walang ebidensya. Hindi na lang ako kumibo, Sir Neb. Basta yun pa rin ang kutob ko. Naalala ko may 3 VHS tapes pa kay Aling Susan na hindi pa nito na isusuli. Kailangan ko na itong puntahan sa bahay. Mainam na rin yun. At nang malaman ko kung saan siya nakatira at kung anong nangyari sa kanya. Bala ko rin i-check yung mga kamag-anak niya kung normal ba silang pamilya. Hindi kasi ako matahimik. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Aling Susan sa pagkawala ng baby ni Nikki. Ganun na nga yung ginawa ko. Tinuntun ko yung address ni Aling Susan na nakalagay sa registered form niya sa amin. Hindi naman ito kalayuan sa video store. Nilakad ko na lang. Pamilyar ako sa lugar dahil may mga customers din kami na taga doon. Kaso nung hinahanap ko na yung bahay ni Aling Susan, bigla akong napakamot ng ulo. Papano ay nakarating na ako sa dulo pero wala naman yung number ng bahay na nakalagay sa address niya. Ang ginawa ko, pinagtanong-tanong ko pa. Imposibleng magkamali ako ng pinuntahan dahil alam na alam ko yung lugar na yon. Maliban nga lang sa numero ng bahay ni Aling Susan na parang inimbento lang niya. Naguluhan nga ako kasi yun din naman yung address na nakalagay sa ID niya. Bumalik na lang ako sa shop. Dahil doon sinama ko na sa listahan ng mga ban sa video shop si Aling Susan. Medyo nakampante din ako sa ginawa kong yon. Kasi sa totoo lang, Sir Neb, ayoko na rin makita ulit yung matandang yon. Hindi kami kumuha ng kapalit ni Nikki. Yun ang bilin ng store manager namin na papunta-punta lang sa shop. Hinintay namin na makapagpagaling siya at makabalik sa trabaho. Pagbalik niya, itong si Margot naman ang nagbuntis. Nasa hustong edad naman si Margot at may asawa, kaya wala namang problema. Ang naging problema lang namin ay nung muling magpakita sa Video City si Aling Susan. Nalaman niyang ban na siya doon sa store. Nalungkot siya at nagpaliwanag. Sabi niya pasensya na raw kami kung hindi niya naisoli ang huling mga tapes na nirentahan niya. Pero dala naman daw niya ngayon para isoli. Biglaan kasi yung uwi niya sa Quezon. May emergency raw sa pamilya niya. Kinwestiyon ko rin yung maling address na binigay niya sa amin. May katwiran din siya roon. Yun daw kasi yung address na sinabi sa kanya nung inuupahan niya. Kaya yun din ang nilagay niya sa ID. Nangungupahan lang pala siya. Si Margot ang nagdesisyon na tanggapin ulit yung matanda. Napatingin naman si Aling Susan kay Nikki. Tapos napakunot yung noo. Parang nagtataka nung tanungin kung anong nangyari at hindi yata lumalaki yung tiyan ni Nikki. Si Margot ang sumagot. Sinabi niya na nakunan si Nikki. Nalungkot yung mukha ni Aling Susan. Sabay tingin naman niya sa tiyan ni Margot. Binulungan ko si Margot na umiwas sa matanda at baka siya naman ang makunan. Natawa lang si Margot. Tingin ko hindi talaga siya naniniwala na si Aling Susan ang dahilan ng nangyari kay Nikki. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala. Isang beses ay gabi nang dumating si Aling Susan. Mga 30 minutes na lang magsasara na kami. Nauna nang umuwi si Nikki dahil may aasikasuhin daw na importante. Napansin ko na may mga dugo sa lapag. Kinalabit ko si Margot. Dinudugo ka ako siya. Nabigla si Margot. Hindi naman niya nararamdaman na dinudugo siya. Nataranta siya nang tinuro ko sa kanya yung dugo na umaagos sa binti niya. Inalalayan ko siya papunta sa CR. Sir Neb, nalingunan ko si Aling Susan na pinunasan yung patak ng dugo sa sahig at parabang nilasahan niya pa sa dila niya. Sinigawan ko siya. Talagang sinabihan ko siya ng aswang. Tumingin sa akin yung matanda ng matalim at saka nagmamadaling naglakad palabas ng video store. Nung papalabas na siya, nakita ko pang wala siyang anino na dapat ay meron. Pagtapat pa niya sa glass door ng shop ay hindi ko rin siya nakitaan ng refleksyon.
Kinilabutan ako. Kahit hindi pa oras ay sinara ko na yung shop. Kinausap ko si Margot paglabas niya ng CR. Sabi ko sa kanya ano kaya kung mag-leave muna siya. Sabi naman niya ay ayos lang siya. Tumigil na raw yung pagdurugo. Baka napagod lang daw siya. Wag daw akong mag-alala dahil walang kinalaman si Aling Susan sa nangyari sa kanya kanina. Isa pa kahit hindi siya naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Meron siyang pangontra sa aswang na lagi niyang bitbit. Bigay daw yan sa kanya ng biyanan niyang albularyo. Palagi raw pinapadala ng asawa niya yon. Kaya kahit hindi siya naniniwala ay wala siyang choice. Pero nung sinabi ko sa kanya na tinikman ni Aling Susan yung dugo niya, ay tsaka ko napansin na natakot na rin si Margot. Nabawasan yung tapang-tapangan na muka na pilit niyang pinapakita sa akin. Kinabukasan ay nagpa-check up si Margot. At awa ng Diyos ay okay naman yung baby. Medyo bumaba lang daw. Mula noon ay hindi naman na ulit nagpakita si Aling Susan. Hanggang sa makapanganak ng maayos si Margot. Inisip ko kaya siguro hindi nagtagumpay si Aling Susan kay Margot ay dahil nga may pangontra siya. Akala ko nga ay tuluyan na siyang hindi magpapakita sa amin. Pero makalipas lang siguro yung 2 buwan ay nakita ko na naman siya sa labas ng video store. Nakatayo siya sa harap ng fast food na malapit lang sa store namin. Patingin-tingin sa shop. Ewan ko ba kung bakit kinukutuban na naman ako ng hindi maganda. Tinanong ko nga yung 2 babaeng kasamahan ko kung meron na naman bang buntis sa kanila at aali-aligid na naman si Aling Susan. Pareho silang umiling. Sabi ni Margot baka nagkataon lang na kumakain ito sa fast food o kaya may hinihintay at napapatingin lang sa shop. Sabi naman ni Nikki baka hindi sa amin, baka dun sa katabi naming tindahan may buntis. Hindi na dapat ako mag-alala dahil wala naman palang buntis sa 2 kong kasama. Pero ewan ko ba Sir Neb kung bakit kinakabahan ako sa muli kong pagkakita kay Aling Susan. Pakiramdam ko may gagawin na naman siyang hindi maganda. Sumunod na mga araw, lagi ko pa rin nakikita si Aling Susan sa harap ng shop namin. Patingin-tingin at kapag nahuhuli ko siyang nakatingin ay bigla siyang yumuyuko o kaya ay bumabaling ng tingin sa iba. Gustong-gusto ko na siyang sitahin. Pinipigilan naman ako nung 2 kasamahan ko. Wag na raw dahil baka mapahamak lang ako. Kung totoong aswang si Aling Susan, may kakayahan daw ito na gantihan ako. Kaya mas makakabuti na wag ko na lang pansinin. Hanggat maaari ay wag ko na lang daw tignan. Sinunod ko naman yung sinabi ng mga kasamahan ko. Pinilit kong alisin yung atensyon ko sa matanda sa tuwing makikita ko siya. Nagtataka lang kasi ako kung bakit aali-aligid na naman siya. Ano kayang binabalak niya? Isang gabi pauwi na ako. May kalayuan din yung bahay namin sa video store pero nilalakad ko lang. Nagtitipid kasi ako dahil nagdadalang tao na yung asawa ko sa una naming anak. Hindi kalakihan yung sahod ko sa Video City. Alam kong hindi sapat yon sa binubuo naming pamilya. Kaya nga nagtatanong-tanong din ako ng ibang mapapasukan. Pero hanggat wala pa ay tiyaga-tiyaga muna doon. Maaga pa naman yung gabi nun kaya hindi ako nag-aalala sa paglalakad. Marami akong kasabay. Pero Sir Neb, nagulat ako nung makita ko sa likuran ko si Aling Susan. Hindi naman siya nakatingin sa akin, basta naglalakad lang siya kasunod ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Hindi ko naman pag-aari yung kalsada. Wala ako sa lugar kung sisitahin ko siya. Sigurado namang itatanggi niya kung tatanungin ko ba't niya ako sinusundan. Nagmadali na lang ako sa paglalakad. Hindi na ako lumingon ulit kaya hindi ko na nakita kung hanggang saan niya ako nasundan. Kinabukasan pagpasok ko sa Video City ay kinuwento ko kina Nikki at Margot ang nangyari kagabi. Sabi ni Margot, napaparanoid na raw ako. Kakaisip na aswang yung matanda. Si Nikki naman kinampihan ako. Naniniwala siya na aswang talaga si Aling Susan kaya mag-ingat daw ako. Hindi lang daw buntis ang binibiktima ng mga aswang. Kahit sino. Yung ginawa kong pagsigaw sa kanya at pagbibintang na aswang ito ay sapat na raw na dahilan para magalit siya sa akin at gantihan ako.
Baka raw inaalam kung saan ako nakatira para doon ako biktimahin, kaya ako sinusundan. Sinaway ni Margot si Nikki. Wag na raw ako nitong gatungan sa paniniwala ko sa mga aswang. Napaisip ako bigla, kung totoong sinusundan ako ni Aling Susan, posible kayang naamoy niya na buntis yung asawa ko? Natakot ako sa isiping yon, Sir Neb, kaya agad kong tinawagan yung asawa ko gamit yung landline ng store namin. Wala pa naman siyang kasama sa bahay. Binilinan ko siya na kung may matandang babae siyang makita na hindi niya kilala, ay magsara agad siya ng pinto at bintana. Sabi ng asawa ko wag daw akong mag-alala. Kahit naman wala siyang kasama sa bahay, ay napapaligiran naman siya ng mga kapitbahay namin. Kahit ganoon ang sinabi niya, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Nung gabi na pauwi na ako, panayang linga ko. Baka kasi kasunod ko na naman si Aling Susan. Ewan ko ba, basta kinakabahan talaga ako. Sinabi ko sa sarili ko na kapag may mangyaring masama sa asawa ko, ay hahantingin ko talaga yung aswang na yon. Isang hating gabi, nagising ako dahil panay ang galaw ng asawa ko sa higaan. Alumpihit siya, hindi mapakali. Hindi raw siya makatulog. Init na init siya kaya inutusan niya ako na buksan yung bintana para pumasok yung hangin. Hindi ko siya sinunod. Tinutok ko na lang yung electric fan sa kanya. Pero naiinitan pa rin siya. Pinilit pa rin niya ako na buksan yung bintana. Napilitan na akong bumangon. Pagbukas ko ng bintana namin, nagulat ako sa nakita ko. Yung customer namin na si Aling Susan. Nakita ko siyang padaan. Tapos huminto siya at tumingin sa akin. Tsaka dumiretso na ulit sa paglalakad. Kinakabahang sinara ko ulit yung bintana. Dahil buhay ng asawa at anak ko yung nakasalalay, kaya lakas loob kong kinuha yung itak na minana ko pa kay tatay. Sabi ko sa asawa ko, wag na wag niyang bubuksan ulit yung bintana at wag din siyang magbubukas ng pinto hanggat hindi ako nakakabalik. Nag-alala yung asawa ko. Sinubukan niya akong pigilan kahit sinabi ko na sa kanya na nakita ko yung customer namin sa shop, yung pinaghihinalaan naming aswang. Anong ginagawa nito sa harap ng bahay namin sa ganoong oras ng gabi kung hindi totoo ang hinala ko? Hindi na ako pinigilan ng asawa ko. Sinabihan na lang niya ako na mag-ingat. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko pa si Aling Susan na papunta sa isang direksyon. Kaya sinundan ko siya. Habang sinusundan ko, naisip ko na posibleng siya rin yung tiktik noon na nakita ng kapitbahay namin sa isang bubungan doon. Lakas loob ko siyang hinabol ng itak. Kaso bigla naman siyang nawala sa paningin ko. Napakabilis. Hinanap ko pa rin siya sa mga sulok doon na pwede niyang pagtaguan. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Tapos may nakita akong pusang itim na naglalakad. Pero hindi ko pinansin. Yung kapitbahay naming si Mang Jose. Tinawag ako. Umuwi na raw ako dahil nakaalis na yung aswang. Yun daw yung pusang itim na dumaan mismo sa harapan ko. Nakita pala ni Mang Jose, pero mabilis din kasing tumakbo yung pusa kaya hindi na rin niya naabutan. Kung ganoon nagsahayop pala yung aswang para malin lang ako at matakasan. Ligtas naman yung asawa ko nung makabalik ako sa bahay. Hindi na nga lang ako nakatulog. Binantayan ko siya. Panay din ang tingala ko sa bubong namin dahil naiisip ko na hindi pa talaga umalis yung matandang aswang na yon. Malamang nandoon lang sa paligid at nakikiramdam. Naghihintay ng pagkakataon na makuha yung anak ko. Kinabukasan pagpasok ko ulit sa video store, sinabi ko sa mga kasama ko yung nangyari kagabi. Pareho silang natakot sa kwento ko. Dahil doon ay napaniwala ko rin si Margot na aswang nga si Aling Susan. Binigay niya sa akin yung pangontra niya dati sa aswang nung buntis siya. Bigay ko raw sa asawa ko pag uwi ko. Isa lang yung kwintas na may pendant. Inorasyonan daw yon ng biyanan niyang albularyo. Nagpasalamat ako. Kahit papano ay mababawasan nun ang pag-aalala ko sa tuwing iiwan ko ng mag-isa sa bahay
yung asawa kong buntis. Maya-maya ay may tumawag sa store. Yung pinsan ng asawa ko na kapitbahay namin. Sinugod daw nila sa ospital yung misis ko dahil dinugo raw siya. Nagpaalam ako kina Nikki at Margot, tapos ay nagmamadali na akong sumunod sa ospital. Paglabas ko ng shop, sa pagmamadali ko ay akalain mong may napansin akong matanda. Kamukha siya ni Aling Susan, pero dahil nga nagmamadali ako ay hindi ko na pinansin. Sumakay na ako ng jeep papunta sa ospital. Inabutan ko namang ligtas na yung asawa ko at pati na yung baby namin sa tiyan niya. Kaya ganun na lang yung pasasalamat ko sa Diyos. Nung makausap ko yung pinsan niya na nagdala sa kanya sa ospital, sinabi nitong nakita raw niyang may kausap na matanda yung asawa ko. Parang may tinatanong. Nilapitan daw niya agad dahil nag-alala siya. Bigla raw umalis yung matanda nung lumapit siya. Tapos nakita na lang niya na dinudugo na yung asawa ko. Kaya tumawag agad siya ng tricycle. Sabi ko naman hindi na malalapitan ng aswang yung asawa ko mula ngayon dahil meron na kaming pangontra. Buo na yung desisyon ko nun. Sa oras na makita ko ulit si Aling Susan, sasabuyan ko talaga siya ng asin. Kaya lagi akong may supot ng asin nun sa bulsa. Kaso hindi na ulit siya nagpakita. Kahit sa store ay hindi na siya bumalik. Nakapanganak naman ng maayos yung asawa ko, Sir Neb. Siguro salamat na rin doon sa pangontra na binigay ni Margot. Magandang araw po. Pakitago na lang po ako sa pangalang Lori. Nahihiya kasi ako na ibigay ang tunay kong pangalan dahil baka mapakinggan ng mga kaibigan ko. Naengganyo po ako na magpadala rin ng sarili kong karanasan dahil sa mga napapakinggan kong kwento ng katatakutan dito sa channel nyo. Dati po akong nagtrabaho sa isa sa mga branch ng pinakasikat na rentahan ng mga VHS, VCD at DVD. Hindi ko alam kung pwedeng banggitin dito ang pangalan ng store, Sir Neb, pero kung pwede po, ito ay yung Video City. Ang pinagmulan po kasi ng nakakatakot kong karanasan ay yung sarili ko ring ugali na dinala ko sa store na yon. Aminado ako na may pagkasuplada ako, masungit, mataray, at masama ang ugali. Marami ang nagsabi sa akin na ganyan ang ugali ko nung dalaga pa ako, pero wala akong pakialam. Hindi ko iniintindi ang sinasabi nila sa akin. Hanggang sa may mangyari nga na nagpabago sa mga pangit kong ugali. Bago lang ako noon sa store. Bale yun din ang pinakauna kong trabaho. Sa mga kasamahan ko nakikisama ako. Pero sa mga customers namin ay pili lang yung pinakikitaan ko ng maayos. Yung maayos lang ang itsura. Mukhang disente, mayayaman, mga ganoon. Pero kapag yung itsura mukhang walang pera, naku iniisnab-isnab ko at hindi ini-entertain. Sinabihan ako ng isa sa mga kasama ko na si Ate Vane na ayusin ko raw ang trabaho ko at huwag maging masungit sa mga customers. Ako naman opo lang ng opo, pero wala akong balak na baguhin yung attitude ko. Isang beses nga ay may isang matandang lalaki ang pumasok sa store na merong hindi magandang amoy. Yung amoy niya nakakasuka para sa akin. Parang amoy ng tao na hindi naligo ng isang linggo. Ganon katindi. Ang baho ng singaw ng katawan at mukha siyang basurero. Lumapit sa counter para magpa-member. Sabi ni Ate Vane, ako raw yung mag-asikaso. Ayoko sana pero wala naman akong magagawa. Kaya inasikaso ko pa rin. Pero pinagsabihan ko yung matanda na sa susunod na pagpunta niya sa store ay maligo naman. Ayusin naman niya yung itsura niya. Yung ibang customer napapatingin sa akin. Tapos lumilipat ang tingin kay Manong. Si Manong naman ay nagbaba ng tingin. Malamang napahiya sa mga sinabi ko. Agad lumapit si Ate Vane para palitan ako sa pag-assist kay Manong. Nung makaalis na si Manong, pinagalitan ako ni Ate Vane. Huwag ko na raw uulitin yung pamamahiyang ginawa ko kanina. Baka raw makahanap ako ng katapat. Isa pa, hindi yun maganda sa imahe ng store. Kapag hindi ko raw inayos ang ugali ko ay makakarating yun sa nakakataas sa amin. Hindi na lang ako kumibo. Hindi pa rin ako nakinig kay Ate Vane. Sa mga sunod na pagpunta ni Manong ay
kinaiinisan ko pa rin yun. May pagkakataon pa nga na hinagis ko sa kanya yung inarkilan niyang tape. Kaya lang ginagawa ko yun kapag walang nakatingin. Gusto ko na lang itago yung pagmamaldita ko, lalo na sa mga kasama ko, para hindi na ako mapagalitan. Pero isang beses ay nakita kong tinignan ako ng makahulugan ni Manong. Nung mahuli ko naman yung tingin niyang yon, bigla siyang napababa ng tingin. Medyo natakot ako, pero sinabi ko na lang sa sarili ko, ano ba kung tignan niya ako ng ganun? Wala naman siyang magagawa. Iniirapan ko pa nga. Kapag nasa store si Manong, lagi akong pinapaalalahanan ni Ate Vane na maging mabait. Dapat pantay-pantay lang daw ang pagtrato namin sa mga customers, kahit ano pa yung itsura, basta wala namang ginagawang masama. Hindi ko maiwasan yung pakiramdam na mainis sa isang tao na hindi ko gusto, kahit pa walang ginagawa sa akin. Basta kinaiinisan ko lang. Meron yata talagang ganoon na unang kita mo pa lang mabigat na yung dugo mo, o sadyang masama lang yung ugali ko ng panahon na yon. Kaya para maiwasan na lang ang ganong pakiramdam, hindi ko tinitignan si Manong kapag dumarating siya para mag-rent. Ganon din yung iba pa na hindi ko gusto yung hilat siya ng pagmumuka, mapa babae man o lalaki. Kakaiwas ko habang nag-a-assist ako sa ibang customers ay hindi ko napansin yung paglapit ni Manong at nabangga ko siya sa pagkumpas ng kamay ko. Nagde-demo kasi ako ng movie sa isang customer. Napalakas yung pagkabangga ko kay Manong kaya natumba siya. May kaharap kaming ibang customer kaya napilitan akong tulungan siyang makatayo. Sabay bulong na, hindi ka kasi nag-iingat Ako pa talaga yung nagalit nun, Sir Neb, kahit ako na yung nakabangga. Pero kasabay ng bulong ko ay meron din akong narinig na bulong. Hindi ko naman nakitang bumuka yung bibig ni Manong, pero inisip ko na siya yun. Hindi ko nga lang naintindihan dahil bumubulong din ako. Binaliwala ko yun. Nung hindi na nakatingin yung customer ay tsaka ko siya inirapan. Maya-maya, mga ilang minuto ang nakalipas mula nang makaalis si Manong sa shop, bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam yon. Hindi ako mapakali na parang may gumugulo sa isip ko. Parang nakakarinig ako ng bumubulong sa tenga ko, pero hindi ko naman maintindihan kung ano yon. Naalala ko yung bulong na narinig ko nung tinulungan kong tumayo yung matanda. Ganun na ganun. Parang mas malakas lang at iba ang boses. Parang malaking boses ng babae. Baka iniba lang niya yung boses niya, pero siya talaga yun, si Manong. Hindi ko muna sinabi sa mga kasamahan ko. Sinarili ko muna. Ang totoo po niyan ay hindi lang tenga ang pinoproblema ko. Ramdam ko rin yung pamimigat ng batok ko. Pilit kong binabaliwala yung nangyayari sa akin, hanggang sa magkamali-mali na ako sa ginagawa ko. Kaya nagkakatinginan na yung mga kasamahan ko. Ako yung nasa counter nun. Nagkamali ako ng pagsukli. Meron pang isa na hindi ko nakuhanan ng bayad. Na-charge tuloy yon sa akin. Tapos yung isang customer na kinakausap ko tungkol sa maire-recommend kong palabas, hindi ako makapagsalita ng maayos dahil biglang nangati yung tenga ko. Tapos sumasabay yung bumubulong sa akin sa boses ng customer namin na kausap ko. Nung una natitiis ko pa, pero naguguluhan na talaga ako. Kaya ang ginawa ko ay tumakbo ako sa CR. Nagkulong ako roon habang tinatakpan ko yung tenga ko. Hindi ko pinapansin yung pagkatok sa akin ng mga kasamahan ko. Narinig kong tinatanong nila kung anong nangyayari. Hindi ako sumasagot. Iyak lang ako ng iyak. Maya-maya ay natahimik yung pandinig ko. Dahan-dahan ding nawala yung pamimigat ng batok ko. Nung wala na akong marinig na bulong sa tenga ko, ay marahan akong tumayo. Inayos ko yung sarili ko at saka ako lumabas ng CR. Humingi ako ng sorry sa mga kasama ko. Sabi ko na lang bigla kasing sumakit yung tenga ko. Parang pinapasok ng insekto. Kahit hindi naman talaga yun yung naranasan ko. Pag uwi ko sa amin, okay naman ako. Normal lang lahat kaya yung balak kong pagpapatingin sa doktor ay hindi ko na ginawa. Pinlano ko kasing ipa-check up yung tenga ko nung kasalukuyang natataranta ako sa mga bulong. Ang totoo, Sir Neb, hindi naman sumasakit yung tenga ko o kumikirot, kundi yung mga bulong lang talaga na masakit pakinggan, nakakataranta at nakakawala sa sarili.
Kahit kanino hindi ko muna pinaalam yon. Sabi ko sa sarili ko baka naman isang beses lang yun na mangyayari sa akin. Baka hindi na maulit, kaya hindi ko na rin inintindi. Mula nang mangyari sa akin yon ng isang beses, ay naging madalas ang pagpunta ni Manong sa store. Lagi ko siyang nahuhuli na tumitingin sa akin. Naiinis ako kasi bakit niya ba ako tinitignan? Tapos nahuhuli ko rin siya na parang nagsasalita ng mag-isa. Nagduda tuloy ako na baka may kinalaman nga siya sa nangyayari sa akin. Kinalma ko pa rin yung sarili ko. Inalis ko sa isip ko na may kinalaman nga siya dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya kapag nalaman kong tama nga ang hinala ko. Isang gabi papasara na kami. Bigla ko na namang narinig yung kakaiba at nakakatakot na bulong na yon sa tenga ko. Pati yung bigat sa batok ko. Tinanong ko pa yung mga kasamahan ko kung naririnig ba nila. Sir Neb, lahat sila umiling. Inusisa nila ako kung ano ba yung naririnig ko. Umiling na lang din ako. Sabi ko wala. Pero si Ate Vane, alam niyang may tinatago ako. Kaya nilapitan niya ako at tinanong ulit. Ano raw ba yun? Kasi ilang araw na pala niya akong napapansin na laging natutulala at balisa. Si Ate Vane lang naman talaga yung pinagkakatiwalaan ko sa mga kasamahan ko dati. Kaya napilitan na rin akong ipagtapat sa kanya ang totoo. Nung una sinisi niya ako. Yan ang araw ba ang sinasabi niya? Baka mangkukulam o barang yung matandang sinusungitan ko lagi. Kaya kung ano na ang ginagawa nito sa akin. Pinayuhan ako ni Ate Vane na humingi ng pasensya sa matanda para bawiin nito yung anumang bulong na nilagay sa akin. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Ate Vane. Kinabahan ako. Natakot na hindi ko mawari. Tinanong ko pa ulit siya kung naniniwala ba talaga siya sa ganun. Sunod-sunod ang tango niya. Marami na raw siyang kakilalang nakaranas ng mga kababalaghan. At isa na roon ang sinasabi ng matatanda tungkol sa bulong ng taong may krus sa dila. Lalo pa kung ito ay isang mangkukulam o mambabarang. Mas matindi raw yun, kaya mag-ingat daw ako. Sundin ko na raw ang pinagagawa niya sa akin na manghingi ng sorry kaysa naman daw lumala pa ang sitwasyon ko. Sabi ko sa kanya, wag naman niya akong takutin ng ganun. Pero hindi raw niya ako tinatakot. Nangyayari talaga ang mga ganun na mahirap ipaliwanag. Sabi ko kay Ate Vane, sige ako, pag-iisipan ko. Nung nakauwi na ulit ako sa amin, umokay na naman yung pakiramdam ko. Nagtataka ako kasi sa store ko lang naman nararanasan yung mga bulong na yon sa tenga ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka nga totoo na si Manong ang may gawa nun sa akin. Dahil ayokong humingi ng sorry, ay mas pinili ko munang magpakonsulta sa doktor. Nagpasama ako kay Mama. Pero hindi ko rin sinabi sa doktor ang totoo. Ang sabi ko parang may umuugong lang sa tenga ko. May nakapasok yatang insekto tapos mahapdi at makirot. Sinabi ko rin na masakit ang batok ko. Para bang nangangalay. Dahil nga nagsinungaling lang ako, kaya walang nakitang insekto yung doktor sa tenga ko nung sinuri niya. Pati sa batok at likod, wala naman siya nakitang diferensya. Binigyan niya lang ako ng pain reliever. Ininom ko yung gamot. Umasa ako na mawawala yung bulong sa tenga ko. Talagang pinaniwala ko yung sarili ko na walang kinalaman sa barang o kulam yung nararamdaman ko. Kasi sa bahay okay naman ako. Pero pagpasok ko ulit sa video store, nagsisimula na naman akong makarinig ng hindi maganda sa tenga. Para bang nag-oorasyon yung naririnig ko. Hindi ko lang talaga maintindihan kung ano yung sinasabi. Isang araw napahinto ako sa ginagawa kong paglilinis. Nakiramdam ako sa paligid. Ang ginawa ko, lumabas ako ng store. Paglabas ko nawala yung mga bulong. Pagpasok ko, ayun na naman. Para akong pinaglalaruan. Dahil sa naranasan kong yon, sinabi ko kay Ate Vane na ano kaya kung magpabendisyon kami sa store. Kasi baka may masamang espiritu na roon. Baka yun ang dahilan ng nangyayari sa akin. Napaglalaruan ako ng masamang espiritu. Sabi niya hindi namin basta-basta pwedeng gawin yon. Dahil hindi naman kami ang may-ari. Tsak nauusisain kami.
kung bakit kailangan pabindisyonan ulit. Nung opening ng store ay nabindisyonan na ito. Siguradong tatanungin kami kung anong dahilan. Ano raw ang sasabihin nila kung wala naman silang kakaibang nararanasan. Ako lang. Sundin ko na lang daw yung payo niyang makipag-ayos kay Manong at baka umigi pa yung tenga ko. Sir Neb, hindi pa rin ako nakinig kay Ate Vane. Ang ginawa ko, nag-leave muna ako. Sabi ko sa kanya may sakit ako. Pero ang totoo ay umabsent talaga ako para makapunta sa albularyo. Yun lang ang nakikita kong paraan nun para matigil yung nangyayari sa akin. Sabi ng mama ko bakit hindi na lang ako mag-resign. Kung doon lang naman sa trabaho ko nararanasan yung bulong na yon. Sa mga oras na yon, Sir Neb, alam na ni mama. Sinabi ko na rin sa kanya yung nararanasan ko. Pero sabi ko kay mama ayokong mag-resign. Magaan lang yung trabaho ko at ayokong mawala sa akin yon dahil lang sa nararanasan ko. Nag-iipon pa naman ako para makabalik sa eskwela. Hindi ako papayag na sirain lang ng kung ano yung pangarap ko. Si mama parang si Ate Vane. Iisa lang ang payo nila sa akin, ang makipag-ayos kay Manong na pinaghihinalaan kong nambabarang o nang kukulam sa akin. Kahit matigas ang ulo ko ay sinamahan pa rin ako ni mama sa albularyo para patignan ang tenga ko. Sabi ng albularyo, pagpasok ko pa lang ay naramdaman na agad niya yung bigat ng presensyang bitbit ko. Ano baka ako yung ibig sabihin nun? Pinalapit niya ako sa kanya. Hinipo yung tenga at batok ko. Pareho raw malamig. Kakaibang lamig. Ibig sabihin ay may bulong nga sa akin. Napahugot ng malalim na paghinga yung albularyo habang patuloy na sinasalat yung batok ko at tenga. Tinanong niya kung may nakaaway ba ako, may sinungitan o tingin ko ba ay may naiinggit sa akin. Para sa akin ay okay naman yung mga kasamahan ko. Wala naman akong alam kako na may galit sa akin. Sobrang bait ko nga kako. Sir Neb, nagsinungaling ako syempre. Hindi na nag-usisa pa yung albularyo. Ginawa lang niya yung magagawa niya para sa akin. Matapos niyang mag-orasyon ay tsaka niya sinabi na isang mangkukulam ang may gawa nun. Malakas na mangkukulam. Mag-ingat daw ako dahil sa tingin niya ay nasa paligid ko lang palagi yon. Kaya ganoon kalakas ang kapangyarihan niya sa akin. Namamaniobra raw ako nito nang hindi ko alam. Yun para bang napapaikot. Para makasiguro sa hinala ko, tinanong ko yung albularyo kung lalaki ba yung mangkukulam na tinutukoy niya. Umiling siya, Sir Neb. Isa raw itong babae. Nabigla ako. Kung babae, ibig sabihin, hindi yun si Manong. Nakauwi na ako sa amin, ay naguguluhan pa rin ako. Maski si mama. Sino raw ba sa tingin ko yung babaeng mangkukulam? Baka naman daw pinagawa lang sa iba. Hindi ko masagot yung tanong ni mama. Sabi ko sa sarili ko, babalik ako sa Video City. Papasok ulit ako. Pero kapag hindi ko pa rin nalaman ang sagot sa mga tanong ko, ay magre-resign na lang ako para hindi ko na ulit maranasan yon. Gusto ko lang talagang malaman kung sino ang gumagawa sa akin nun. Sabi ko pa sa sarili ko, kapag nalaman ko yari talaga siya sa akin. Ang naglalaro noon sa isip ko ay baka si Melba na hindi ako masyadong kinakausap. O kaya ay si Christine na sa tingin ko ay may sayad. Ang weirdo kasi niyang kumilos at manamit. O kaya si Kuya Franz na dating guard sa tabi namin. Pwedeng pinakulam ako. Minsan na kasi kaming nagkasagutan. Si Ate Vane lang talaga ang pinaka pinagkakatiwalaan ko. Sa kanya lang ako hindi nagduda. Pagpasok ko ulit sa Video City ay wala pa roon yung ibang kasamahan ko. Kami pa lang ni Ate Vane. Tinulungan ko agad siya sa mga gawain. Buti nga raw pumasok na ulit ako. Naiinis siya sa kasama naming si Melba na lagi na lang daw late. Tulad ng inaasahan ko, nakaramdam na naman ako ng pamimigat ng batok. Tapos ayan na naman yung naririnig ko sa tenga ko. Kakausapin ko sana si Ate Vane tungkol doon. Magpapatulong akong malaman kung sino yung kumukulam sa akin. Nung bigla akong makaramdam ng pagkahilo.
umikot talaga yung paningin ko. Kasabay noon ay yung bulong na naman sa tenga ko. Palakas ng palakas. Hindi na nga bulong kasi ang lakas na. Lalo akong nahilo. Habang nangyayari sa akin yun, nung pabagsak na ako ay nakita ko pa sa nanlalabo kong paningin yung matandang kinaiinisan ko. Si Manong. Papalapit siya sa akin. Natakot ako pero hindi ko maigalaw yung katawan ko para maiwasan siya. Nung makalapit siya sa akin ng tuluyan ay hindi ko na alam kung anong sunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nung magkamalay na ako ay nasa loob na ako ng locker room. Si Melba ang kasama ko ron. Tinanong ko agad si Manong kung anong ginawa niya sa akin. Magpasalamat daw ako dahil tinulungan niya ako nung nahimatay ako. Ano raw ba kasing nangyari sa akin? Bakit ako nahimatay? Hindi ko sinagot yung tanong niya. Tapos iniwan niya ako doon sa kwarto. Nagpasya akong lalabas na rin. Pero pagtayo ko ay nakita ko yung bag ni Ate Bane. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Sir Neb. Binuksan ko yung bag ni Ate Bane. Tapos kinalkal ko yung mga gamit niya sa loob. Natigilan na lang ako kasi may nakita akong itim na kandila, isang maliit na itim na libro at nakasingit din sa loob ng bag ang isang picture ko. Nanlamig ako bigla. Pakiramdam ko namutla yung kulay ko. Ibig sabihin ba ay si Ate Bane ang kumukulam sa akin? Bakit naman niya gagawin yun? Nanginginig yung mga kamay ko na sinara yung bag niya. At saka ko inayos yung sarili ko bago lumabas ng locker room. Nakabungguan ko pa si Ate Bane. Hindi ko pinahalata na may nakita ako sa bag niya. Tinanong niya ako kung okay na raw ba ako. Sabi ko hindi pa. Masama pa rin yung pakiramdam ko. Tapos nagpaalam ako sa kanya na uuwi muna. Bago ako umalis, may sinabi ako kay Ate Bane. Pakihingi ka ako ng sorry kay Manong. Alam kong may sasabihin pa siya sa akin pero tinalikuran ko na siya. Kinuha ko na yung bag ko at nagmamadali na akong lumabas ng store. Mula noon hindi na ako pumasok. Naisip ko siguro sa tuwing papasok ako ay tsaka ginagawa ni Ate Bane yung pangungulam sa akin sa pamamagitan ng bulong. Ang totoo, Sir Neb, hindi ko alam kung paano niya ginagawa yon. Tulad nga ng sinabi ko kanina, sa video store ko lang yun nararanasan. Nalinawan lang ako nung isang beses ay magkasabay kami ni Melba sa karinderya. Napag-usapan namin ang tungkol sa nangyari sa akin. Sabi niya wag ko na lang daw ipagkakalat. Isang beses daw narinig niya na nag-uusap si Ate Bane at yung customer naming si Manong. Sabi raw ni Manong kilala niya si Ate Bane. Alam niya na mangkukulam ito at may ginagawa sa akin. Sinubukan daw pagsabihan ni Manong si Ate Bane. Alam kasi nito ang nangyayari sa store dahil isa pala itong albularyo. Sabi naman ni Ate Bane, kailangan ko raw matuto ng leksyon. Hindi naman daw ako papatayin, kundi tuturuan lang ng leksyon para baguhin ko ang ugali ko. Sabi pa ni Melba, mukhang gustong gusto akong tulungan ni Manong. Kaso binalaan siya ni Ate Bane na huwag makikialam. Gayunpaman lagi pa rin daw nagpupunta sa store si Manong para subaybayan ako. Ang totoo niyan, Sir Neb, nung hindi na ako pumasok ay pinakakamusta ako ni Ate Bane sa kanya. Sabi niya wala siyang balita. Totoo namang wala siyang mababalitaan sa akin dahil hindi naman kami close. Nagkataon lang na magkalapit kami ng lugar. Tuluyan na akong hindi nagpakita sa kanila. Pero kahit ganoon ang nangyari sa akin, nagpapasalamat pa rin ako kay Ate Bane. Dahil sa kanya, meron akong natutunan na huwag magtiwala kahit kanino, kahit pa sa taong mabait sa'yo. Natutunan ko na rin na baguhin yung hindi maganda kong ugali dahil alam kong yun ang naging dahilan para iparanas sa akin ni Ate Bane yung karanasan kong yun. Ayoko nang maulit yun, kaya hanggat maaari ay iniwasan ko na yung magsungit sa kapwa. Ang pinaka pinagsisisihan ko lang, Sir Neb, hindi ko na ulit nakita si Manong. Ang laki ng atraso ko sa kanya pero nagawa niya pa rin ako na tulungan. Sana nagawa kong personal na humingi ng tawad sa kanya.